Sabrina, makikisuyo ako. Ilako mo itong gulay at isdang nahuli ng ama mo, sabi ni Iris. Napangiti si Sabrina at agad na lumabas ng silid. Iris, maaga po ba kayong aalis? Hindi naman po kayo ganitong oras kumapasok sa trabaho, tanong niya. Pasensya na, anak. May tea ang ama ninyo dahil kay David. Mananatili siya sa hasyenda niya. Sa wakas, naisipan na niyang dumaan dito. Mawawala na ang paghahari-harian ni Rafael, sagot ni Iris, na ang caretaker ng lupa ng kanyang mga magulang at malupit sa mga trabahador. Sabi ko na kasi sa inyo, Anthony, Iris. Maaari naman kayong magreklamo kay David, wika ni Sabrina. Si David ba? Matanda na po, tanong niya. 35 pa lang siya, iha. 10 taon nang tanda sa'yo, natawa si Iris. Matanda na bang 35? Parang hindi naman, sagot ni Sabrina. Ako na ang bahala rito. Basta kapag may bakanting trabaho, gusto kong pumasok. Pasaway ka talaga, sabi ng kanyang ama. Ayaw naming nagbubungkal o nagtatanim ka. Sapat na sa amin na ikaw ang maglako. Napabuntong hininga si Sabrina. High school graduate siya. Ngunit hindi nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Nais niyang makatulong sa pamilya, lalo na't may 2 pa silang kapatid na nag-aaral. Ete, maglalako ka? Tanong ni Bobby na kagigising lang. Kaya mag-asikaso ka na. Ang kapatid mong si Brock, hindi mo pa sinabay gisingin. Gising na ako, ete, sagot ni Brock na napangiti. Mag-almusal na tayo. May tuyo at noodles akong niluto. Mukhang masarap ang ulam. Paniguradong marami ang bibili, sabi ni Sabrina, nakilala sa kanyang malaanghel na mukha at palaging nakangiti. Gulay, isda, sigaw ni Sabrina habang naglalakad patungo sa baryo sa ilalim ng mainit na araw. Napansin niya ang isang kotse na huminto sa tabi niya. Saan dito ang hasyenda ni David? Tanong ng lalaking nakasakay. Unahan pa ho, sagot niya. Bili na kayo ng ulam. Napasigaw siya, ngunit nagalit sa sarili nang hindi bumili ang lalaki. Nagulat siya nang bumaba ang matangkad at guwapong lalaki. Magkano lahat ng yan? Tanong nito. Kung lahat, nasa 5,000 po, sagot niya. Bigyan mo ng 1-0, 000 yang babaeng yan, utos ng lalaki sa kanyang tauhan. Malaki ho ang 1-0. 1,000 lang ho ang paninda ko. Naisa nang habulin ang lalaki, ngunit nadapa siya. Kapag minamalas ka nga naman, bulong niya. May kamay na umabot sa kanya. Careful, miss. Keep it. Salamat sa pagtuturo ng direksyon, wika ng lalaki bago umalis. Inigilan ni Cody, tauhan ni Rafael, ang tawa. Boss, inagkamalan ka pang turista. Baka hindi lang niya talaga ako kilala. Mas gusto ko nga yon, sagot ni Rafael. Pero, boss, maganda siya. Mukhang anghel. Hindi na kumibo si Rafael at nakatulog sa sasakyan. Pagdating sa hasyenda, sinalubong siya ng mayordoma at ipinakilala ang anak nitong si Kiara. Saan si Rafael? Tanong ni David. Nasa pananiman po, nagbabantay ng mga trabahador. Umakyat si David sa kanyang silid, isang malawak na master's bedroom. Binuksan niya ang bintana at tinanaw ang kanyang lupaing sakop. Naramdaman ang simoy ng hangin. Samantala, nagdadalawang isip si Sabrina sa 1-0, 000 na ibinigay ng lalaki. Nagluto siya ng ulam at iniisip kung ibabalik ang pera. Nag-ayos siya at nagpunta sa hasyenda. Nang makita ang lalaki, tuwang-tuwa siya. Buti nandito ka pa, sabi niya. It's you again, takang-taka nito. Here's your money. I don't need money. Hindi naman kasi nakuha ang paninda ko, konsensya ko pa to, sabi ni Sabrina habang ibinabalik ang pera sa lalaki. Sabrina. Hello, Gabriela. Ibinalik ko lang ho itong pera sa turista ninyo, nakangiting sabi niya. Sabrina, sinong turista? Hindi turista si David, siyang may-ari nito, sagot ni Gabriela, asawa ni Rafael, nagalit na tinitingnan siya. Nagmata pobre sa mga magulang niya. Ay, hindi ko naman ho alam na siya po pala si David, nahihiyang sagot ni Sabrina, napaiwas ang tingin. Pasensya na po. Sa susunod, alamin mo para hindi ka magmadali, sagot ni Gabriela. Grace, that's enough. She didn't do anything. Sinabi niyang hindi niya ako kilala, and that's it. And the money. Sinulyapan siya ni Rafael. Keep it. Ah, naku, David, hindi ho ako kumukuha ng pera na hindi ko pinaghirapan, sagot ni Sabrina. Ganito na lang, nakapangalumbaba si David. Dalhan mo na lang ako ng paninda mo na sapat sa 1-0, 000 na ibinigay ko. Sage ho. Salamat at pasensya na ulit, David, sagot ni Sabrina. Pasensya na rin po, Gabriela, dagdag niya sa mayordomang si Grace.
Umuwi siyang naiiling, habang si Rafael ay napangiti sa dalagang si Sabrina. Hindi niya inaasahan na ibabalik nito ang 1-0. 0-0-0. David, binigyan mo siya ng 1-0. 0-0-0. Napakalaking halaga, tanong ni Grace. Tinuro niyang daan kung saan ang hasyenda at binili ko rin ang paninda niya. Sagot ni David. Masipag din si Kiara sa pagtatanim at naglalako rin. May tao na akong sasama sa akin. Sagot ni David kay Grace na nag-alok na samahan siya. Lumabas siya at nagtungo sa kanyang lupain. Nakita si Rafael na nakamasid sa mga trabahador. David, ikaw pala, sabi ni Rafael. Kamusta naman ang pananiman? Anong oras na, hindi pa ba magmemeryenda? Tanong ni David. Nga, boss, parang pagod na sila, sagot ni Cody. Sinusulit lang natin ang pasahod, sagot ni David. Tinawag ni Cody ang mga tao, at may mag-asawang lumapit sa kanya. Alam naming hindi mo kami tanda ngunit ikaw ay tandang-tanda namin, sabi ng mag-asawa. Hindi ko tanda ngunit may nasabi si Daddy na naging kaibigan siya rito, sagot ni Sabrina sa mag-asawa. Kami ho yon, David. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng inyong mga magulang. Pasensya na hindi kami nakapunta sa kanilang huling hantungan. Pinapasabi niya na maraming salamat daw sa pagkakaibigan ninyo, sabi ng mag-asawa. David, sila ang matagal na rin dito sa hasyenda, sabat ni Rafael. Tama ba ang pagpapasweldo sa inyo? Tanong ni Rafael sa mag-asawa. Abay, naman, David, sapat na sapat ang pasweldo sa lahat, sagot nila. Mabuti naman at kung may kailangan o may problema, maaari kayong lumapit sa akin dahil nandito na ako. Bilin pa niya. Si Sabrina ay tulala, hindi maalis sa isip ang kanyang kahihiyan. Nailako mo bang lahat? Tanong ng kanyang mga magulang na dumating. Iris, Anthony, nakita ko na po si David. Pinagalitan pa nga ako ni Gabriela. Napaka-big deal sa kanila eh. Hindi ko nga kasi kilala. Paliwanag niya. Umiwas ka na sa gulo. Iwasan mo si David, dahil alam mong mainit ang mata nila Rafael sa atin. Bilin ng kanyang ama. Napakunot noo si Sabrina. Napakasama talaga ng ugali ng mag-anak na yon. Okay ho, ipapakisuyo ko kay Brock ang panindang pinakyaw ni David, sabi niya. David, may naghahanap po sa inyo, wika ni Grace. Inisip ni David na si Sabrina ito, ngunit hindi pala. May dala itong mga gulay at seafood. David, ako po yung kapatid ni Ed Sabrina, si Brock. Ito na po yung pinapabigay ni ate. Maraming salamat daw po. Bakit hindi siya naghatid sa akin? Tanong ni David. Sabi po kasi niya may gagawin pa daw po siya, sagot ni Brock. Kumusta po? Bati nito kay Grace. Pakisabi na gusto ko siyang makausap kaya puntahan niya ako rito, utos ni David. Inabot ni Rafael ang basket kay Cody. Ipaluto mo ang lahat, ipamerienda mo sa mga tao, utos niya. Boss, mukhang interesado ka sa babaeng yun sabi ni Cody. Imbis na sumagot, nagtanong si David. Pwede mo ba akong gawan ng hidden CCTV na nakalagay sa isang maliit na teddy bear? Yakang-yaka yan, boss. Bakit, may nais ka bang subaybayan? Tanong ni Cody. Gusto ko lang malaman ang mga ginagawa niya sa bahay nila. Dapat walang makakakita at hindi dapat niya mapansin. Basic lang, boss. Bukas na lang ay nakasetup na yung sa silid niya, sagot ni Cody. Nang dumating si Sabrina, kabadong-kabado siya. David, bakit po napatawag ninyo ako? Tanong niya nang masilayan si David na nakapamulsa. Maaari mo ba akong samahang mamasyal? Nais kong maglibot, sabi ni David, na halos ikinamatay ni Sabrina. David, si Kiara ay maaari kang samahan, sabat ni Grace. Nga naman po, David, sang-ayon ni Kiara habang nagkakamot sa ulo. It's fine, si Sabrina na lang, sagot ni David, bago utusan si Grace na linisin ang kanyang silid. Kitang-kita ni Sabrina ang matalim na titig ni Kiara sa kanya, na tila puno ng inggi. Napabuntong hininga siya bago sinundan si David. What do you do for a living? Tanong ni David. Tumutulong ho ako sa pamilya ko, sagot ni Sabrina. Pasensya na ho talaga sa nangyari, hindi ko ho inaasahang ikaw pala si David. Akala ko nga'y matanda na ang may-ari ng hasyenda. Nakita niyang natawa si Rafael. David, hindi mo ito alam pero nahihirapan na ang mga trabahador nyo, at si Manong Rafael ang mas nakikinabang. Hindi sapat ang sweldo nila at matapobre pa ito. Sinasabi ko ito kasi damay ang magulang ko sa pahirap. Nakuyom ni Rafael ang kamao. Agad na ipinatawag ni David si Rafael, Grace, at Kiara kay Cody. Ayaw niyang sinasamantala ang kabaitan na ibinibigay niya, kaya ang isinumbong ni Sabrina ay hinding-hindi niya mapapalampas. David, pinapatawag niyo raw ho kami, tanong ni Rafael. Rafael,
sa tagal mong caretaker sa lupain ko, malaki na ang tiwala ko sa iyo. Pero bakit tila lumalaki ang ulo ninyo? Tanong ni David. Gusto kong umalis ka na sa pagiging caretaker. Si Grace ay mananatili sa kanyang posisyon. Ngunit hindi ko na ipapahawak sa iyo ang pamamahala sa lupain ko. Maaari na kayong mag-uyan ng anak mo. Salamat sa serbisyo mo, dagdag niya. David, sino nagsabi ng balitang yan sa inyo? Huwag naman sana kayong maniwala agad, sagot ni Rafael. Tapos na ang usapan. Ayokong humaba pa ito. Mang Rafael, pasensya na, pero makakalabas ka na, sabi ni David. Boss, nakalabas na si Mang Rafael at sa tingin ko may sama siya ng loob sa biglaang pagtanggal mo, sabi ni Cody. Mabuti naman, mas magandang ganun. Walang emosyon na sagot ni David. Pero boss, ano bang dahilan? Tanong ni Cody. Pinahihirapan at niloloko niya ang trabahador, sagot ni Sabrina. Don't question me, Cody, seryosong sagot ni David. Pasensya na ho, boss. Nagulat lang ako. Nga pala, yung hidden camera na pinalagay mo sa bahay ni Salisa, ayos na. Maaari mo na pong magamit ngayon, sabi ni Cody. Inabot nito ang laptop sa kanya. Naka-install na dito, boss. Good job. Makakaalis ka na. Iwan mo na ako, utos ni David. Alam ni Salisa na pagalitan siya ng kanyang ama, kaya naman natatakot siyang lumabas sa kanyang silid. Lumabas ka na, may pag-usapan tayo, sabi ni Anthony. Sinabi ko lang naman ho ang totoo. Pagkakataon na niyang malaman ang ginagawang kabalastugan ni Mang Rafael, katwiran ni Sabrina, kahit na wala pang sinasabi ang ama niya. Hindi ba sinabi kong huwag kang didikit kay Don Rafael? Mahirap na't baka pag-initan ka, sagot ng kanyang ama. Totoo lang naman ho ang sinabi ko. Kinakausap lang naman ako, hindi naman ako maaaring maging bastos, sagot ni Sabrina. Iwasan mo na lang magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Don Rafael, dahil ayokong pagpiestahan ka ng mga misis dito. Seryosong bilin ng ama. Yun lang naman po ang ginawa ko, sinamahan ko lang siya. Wala naman pong ibang dahilan, naiiling na sagot ni Sabrina, bago pumasok sa kanyang silid. At isa pa, masyadong matanda si Rafael. Kaya lang ay wala talaga siyang pagnanasa. Umalis siya para sa lalaki. Malabo rin na magka-interes ito sa kanya, dahil mahirap sila. Habang namimili si Salisa sa tindahan, narinig niya ang mga nagchichismisan na marits. Tama ang ama niya, bilis nakakalat ang balita, kahit anong tago mo rito. Bulong niya sa sarili, bago akmang aalis na upang bumalik sa bahay. Masalubong niya si Kiara na pinagtitinginan ng mga tao. Oh, anong tinitingin-tingin niyo? Artista ba ako? Ha? Mga ambisyosong chismosa, inirapan pa niya ang mga tao. Kata, baka naman kasi concern lang, yung nagsabi kay Don Rafael. Totoo lang naman kasing may pagkamahigpit si Manong Rafael sa mga trabahador. Paliwanag ni Salisa. Ano ka ba, trabahador? Bobo ka ba? Caretaker ang papa ko, kanang kamay ni Don Rafael. Dapat lang nababaan ang sweldo nila, dahil ang kukupad, sagot ni Kiara. Ikaw ba ang amo nila? Wala kang karapatan na pagsalitaan ang magulang ko, Kiara. Maayos silang nagtatrabaho, pangangatwiran ni Salisa. Kapag ako naging asawa na ni Don Rafael, unang-una kong patatalsikin ay ang magulang mo, madiing wika ni Kiara. Good luck sa'yo. Sana mangyari nga, naiiling na sagot ni Salisa, bago bumalik sa kanilang tahanan. Nasa trabaho pa ang magulang ni Salisa, habang ang dalawa niyang kapatid ay nasa eskwela. Matapos magluto, nainitan si Salisa kaya naligo siya. Samantala, katatapos lang maglibot ni Don Rafael sa lupain. Nakipag-usap siya sa ama ni Sisha, kung nais nitong mamahala sa lupain ngunit tumanggi ito. Pumasok siya sa mansyon at nag-request ng tubig kay Grace bago pumasok sa kanyang mini-office. Binuksan niya ang laptop upang tingnan si Sabrina. Ngunit nagulat siya nang makita ang hubad na dalaga na nagbibihis. Don Rafael, ito na ho ang tubig, sabi ni Grace. Agad na isinara ni Rafael ang laptop. Paglabas ni Grace, inubos ni Rafael ang isang basong tubig at nakaramdam ng init. Mariin siyang napapikit bago muling binuksan ang laptop. Napatitig sa maganda at nakakaakit na katawan ni Sabrina. What am I gonna do with you? Tanong ni Rafael, habang nakatitig sa dalaga. Hapon na nang dumating ang magulang ni Iris at ang kambal. Inasikaso niya ang mga ito tulad ng ginagawa niya araw-araw. Iris, bukas po kaya ay maglalako ako ng gulay? Tanong ni Iris. Pwede naman, anak. Sulitin mo at kapag nag-ani, mura na naman ang gulay, dahil isa sa pinakamalawak na hasyenda ni Don Rafael. Sagot ng kanyang ina. Sage po. Naalala ni Iris ang nangyaring sagutan nila ni Kiara kanina. Iris, alam mo ba na nakasagutan ko si Kiara?
Hindi matanggap na wala na si Mang Ruben bilang caretaker. Umiwas ka na lang sa gulo. Mahirap kalaban ang mga Rafael. May kakayahan silang tapakan ang pagkatao natin. Payo ng kanyang ama. Alam mo ba na inaalok ako ni Don Rafael na maging tagapamahala sa lupain niya? Pero tinanggihan ko. Paliwanag ni Iris. Sayang naman po. Wala tayong dapat ipag-alala dahil kasalanan ni Mang Ruben na naging sakim siya. Totoo lang naman ang sinabi ko. Alam mo, kahit totoo yan, hindi may iwasan na pag-initan tayo. Kapag ikaw napahamak, mapatay ako, banta ng kanyang ama. Kahit matanda na ako, lalabanan ko sila. Umiwas ka sa gulo, naiintindihan mo ba? Tumango si Iris. Pero hindi ako iiwas sa kahit sinong kakausap sa akin. Ready ako makipagbakbakan, sagot niya. Natawa ang kambal. Ang ate talaga, nakakaloka, sabi ni Brock. Pero proud ako sa'yo, anak. Masaya ako na ganon ang aksyon ni Don Rafael, sabi ng kanyang ina. Tumuloy si Salia upang alamin kung sino ang bisita nila. Reed, masayang sigaw niya. Si Reed ay kababata ni Iris na nag-abroad ng 5 taon. Dinala ko lang ho itong mga pasalubong, sabi ni Reed, na ikinatuwa ni Salia. Dito na, Reed. Ang dami mong inuwi para sa akin, sabi ni Iris. Nakikita ni Rafael ang lalaki na pinapasok ni Sisha sa silid nito. Nakuyom niya ang kamao at tinawag si Cody. Boss, paano bang ipakita sa isang tao na interesado ka sa kanya? Tanong ni Rafael. Boss, dapat bigyan mo ng bulaklak at dalhin sa romantic place, sagot ni Cody. Sa bulaklak muna ako magsisimula. Bantayan mo ang lalaking nagtungo sa bahay nila. Ayokong nilalapitan niya si Salisa, utos ni Rafael. Panibagong araw, panibagong diskarte si Salisa, para mabili ang kanyang paninda. Mamaya ay may usapan sila ni Rendo, na papasyal sa dalampasigan. Miss na niya ang kanyang kaibigan na nag-abroad. Nagbuntong hininga si Salia, bago akmang lalabas na sa bahay, nang may isang truck, na puno ng bulaklak ang pumarada sa harapan ng bahay nila sa may kalsada. Wala pa naman ang magulang at kapatid niya, kaya siya na lang ang tao sa bahay nila. Ah Manong, para kanino po yan? May kakasal. Ba't napakarami ng bulaklak na yan? Takang-taka si Salia. Maam dito po mismo sa bahay to i-deliver. Para daw po kay Maam Salisa, sagot ng pahinante na ikinagulat niya. Hoho si Manong talaga, sa akin pa nag-joke pambili nga ho na ulam didiskarte ko pa ngayon pambahay, at pakayari yan, at isa pa bakit naman ho ako magpapadelivery anuhin ko yan. Maam bayad na ho ito sa nagpa-deliver. Na Lanthony po kayo magsabi inutos Lanthony ho ito sa amin Manong. Agoy si Manong naman talaga, napakapalad biro, gustong matawan ni Salia. Sino daw ho ang nagpa-deliver kakausapin ko't baka na mali lang. It's me. Bigla na Lanthony sumulpot si Don Rafael. Don Rafael. Ano ho prank ito kayo naman nag-abala pa kayo? Matagal pa naman ng kasal ko, biro pa niya. Ibaba na ninyo, utos nito na ikinakunot ni Salan ng no. Sandali hep-hep huwag niyong tatangkain na babayan sandali lang mga Manong Pugi. At kakausapin ko lang ho si Don Rafael. Binalingan niya ang lalaki. Bakit bibigyan mo ako ng isang truck na bulaklak David? Para sa saan po ba ito? Cody told me na bulaklak ang magandang ibigay sa babae. Para malaman niyang interesado ako sa kanya. Naside si Sabrina. Interesado ho. Ano daw ayaw mo sa mga bulaklak? Hindi naman ho sa ganon, pero Don Rafael, napakadami ho niyan saka kung interesado ka sa akin ano ho ang dahilan wala ho akong perlas diamante gold. Ano pa man may perkarlas ka ho. Nawiwerduhan na si Salisa sa ikinikilos ni Don Rafael. I mean I don't need that. Marami na ako niyan boss. Anong gagawin namin sa mga bulaklak? Bahala na kayo sagot na Lanthony ni Rafael. Bago bumaling sa kanya sino yung lalaking nasa kwarto mo ng lalaki ang mata ni Sala sandali paano mong nasabi lang sa akin ng Anthony mo. Nakahinga na maluwag si siya akala naman niya'y sinisilipan siya ni Rafael. Kapag nagkataon, ay baka makita nito, kung paano siyang magbihis. Wala ka naman sigurong boyfriend Don Rafael, sinasayang mong oras ko, kailangan ko pang maglako, bibilhin ko na lahat yan samahan mo na lang ako na maglakad ulit sa dalampasigan. Hindi ho pwede na ngako na ako kay Reed mabilis niyang tanggi ayaw ko ring masali sa pinagchichismisan kaya pasensya na ho hindi ho ako interesado sa kahit na kanino na reject mo ba ako, I'm Don Rafael. Paano mo akong hindi niya ito pinatapos si Kataa, ho patay na patay sa inyo David ay reto ko. Ho siya sa inyo tinapik pa niya ito sa balikat, wala sa mood na bumalik sa mansyon si Rafael pansin agad ito ni Cody, kaya seryoso, at tahimik Lanthony ito sabi mo bulaklak ang magandang pahiwatig iba. Bakit ni-reject agad ako na pahilot sa sentido si Rafael boss baka flower niyang dapat mong if move ano ba niloloko mo ba ako Cody boss, kung sinabi niyang wala siyang pinagkakainteresan, ano bang magagawa mo baka nga ayaw talaga niya.
Mahinahong sagot niya, sa tingin mo bakit niya ako ni-reject? I'm Don Rafael, mayaman dangerous, and addictive. Anong wala sa akin na meron sa rendo, na yon mamamasyal pa raw sa dalampasigan na pahirap pa siya babae ang lumalapit sa akin. Cody naman boss, bukod sa bilyonaryo ka na gwapo't hot pasang ayaw ni Cody bakit ayaw niya sa akin? Bakit wala siyang interest? Inireto pa ako sa anak ni Rafael, na hindi ko naman tipo. Boss kalma, natatakot na si Carl sa kanya. Hinahamon yata ako ng babae, yon hindi purkit nadadala niya ako sa malanghel niyang ka, ay titiklop na ako. Kilala mo ako Cody, kapag gusto ko, nakukuha ko, naman sir. Ano kaya kung kuhanin mo siyang may dito extra income yon para sa kanya, dahil nga sa nais niyang kumita ng pera? Hindi ba nalaman ko sa Anthony niya na nais nitong mapasok sa hasyenda? Baka mas madaling paraan boss kung araw-araw kayong magkita, mas masubaybayan mo si Sala. Natawa si Rafael. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Tama ka, sige ipatawag mo ang Iris niya upang makausap ko. Utos niya. Bago na pabuntong hininga, sinubukan niyang tignan si Hidden Cam kung nasa bahay na ang dalaga, ngunit wala pa ito. Dahil kung anong ayos ng silid nito ay ganun pa rin naman at hindi pa ito naiiba. Muling nag-flash sa isipan ni Rafael ang nakakaakyat na katawan ni Saya. Sa edad niyang 35 ay sa 25 anyos. Lanthony pala si sa mahuhumaling sa dinamirami na magagandang babae, modelo, artista, at may mga lahi pang natikman niya, ay kay Salisa Lanthony. Siya nasabik. Don Rafael, pinatatawag niyo raw ho ako? Natigilan sa pag-iimagin si Rafael at isinara ang laptop. Ngumiti siya sa ina ni Salia. Rafael na Lanthony ho ako ang dapat magpo at opo sa inyo. Pinatatawag ko po kayo dahil naghahanap ako ng mga ari pang makasama dito sa mansyon, ngunit wala. Lanthony, problema, kung nais mag-uyan gusto ko sanang syalis ang kuhanin dahil nakikita ko itong palaging naglalako sa daan habang tirik ang araw. Walang problema kung arawan niyang kukunin ng sahod o lingguhan. Paliwanag pa niya. Hindi ho ba magagalit si Grace? Si Kataaho nagtatrabaho din dito. Ba si Gabriela lang ang nagtatrabaho dito? Si Kat ay kasama Lanthony niya, kaya kailangan ko pa ng isa. Wala na akong tiwala sa pamilya nila, kaya isang tao lang ang nais kong kuhanin sa pamilya ni Rafael. Nasisiguro kong marunong naman si Sabrina sa gawaing bahay. Panigurado hong papatulan niya ang alok mo, pero ang Anthony kasi niya ay umiiwas. Lanthony, sa gulo makakaasa kayong walang gulo, hanggat nasa poder ko kayo, walang maaring makapanakis sa inyo. Tumango naman ito sa kanya. Pag-usapan ho namin ito mamayang pag-uwi. Tumango siya at hindi na kumibo. Talaga Iris, hindi makapaniwala si Salisa sa narinig niya. Pinag-usapan kasi ng mga magulang niya na kinukuha siya sa mansyon. Gusto mo bang talaga ang Anthony niya ang nagtanong? Naman po Anthony, para po makatulong ako. Kahit pa may kawerduhan si Rafael kanina, ay hindi siya nito mahahadlangan. Gusto talaga niyang magtrabaho. Nakikita siya ng sapat baka sakaling kapag pumasok siya, kaya Pael, ay hindi na sila kapusin. Basta kapag inaway ka o pinaringgan ka ni Grace at ni Kiara, magsabi ka sa amin. Sabihin mo rin, kaya Pael, bilin ng kanyang ina naman niya. Saka bakit ako magpapaapi sa kanila, kahit naman mahinahon ako magsalita at hindi halata ang galit sa mukha ko? Lalaban ako. Asos, tama ka na ate, para ka Anthony. Tunay, kamusta bang pamamasyal niyo ni Kuya Ren doon sa dalampasigan? Natatawang tukso ng kanyang kapatid na si Brock. Napatitig sa kanya ang Anthony niya. Kababata mo si Reed. Hindi ba ayokong malalaman na naglilihim kayo sa akin, Salisa? Hindi kami mahigpit ng Iris mo, pero ayaw naming malalaman na ligaw daan ka, Lanthony. Hindi kami nakikiuso na hayaan kang makipagliyaw sa daan. Gusto ko ay dito sa bahay manliligaw bil ng kanyang ama sa kaibigan ko. Siguraduhin mo lang at sa mansyon umayos ka. Ayokong gagaya ka sa Kiara na iyon. Ibinubugaw nila Grace. Hindi ka uhaw sa lalaki, Sabrina. Maging mabuti kang babae upang ang lalaking mahuhumaling sayo ay alam na mabuti kang babae at hindi basta nakukuha ng iba. Bilin pa ng Anthony niya. Anthony, kaya walang lumiligaw sayo. Ganyan ka nakakatakot kang maging tatay. Natatawang sabat ng kapatid niya na ikinaila Anthony ni Sabrina. Masaya siyang pumasok sa kanyang silid. Pasayaw-sayaw pa siya habang natutuwa. Duster niya at ipinakita ang kulay ng kanyang underwear. Bukas tatanong ko sayo. Parang baliw na sambit pa niya bago humiga at natulog. Samantalang ang nagkakape si Rafael ay naibuga ang hinihigop niyang kape dahil sa kabaliwan ni Sabrina. Oh, boss, gulat na gulat si Cody nang makita siyang nagpupunas ng nabugahan niya ng kape. Agad niyang isinara ang laptop. Wala. Toto, nasamid lang ako. Palusot niya, kahit nakitang-kita niyang itinaas ni Cecilia ang duster na suot nito. Alam na rin niyang pumayag na ito. Tulungan na kita, boss. Presenta ni Cody, nguni agad niyang ibinilin na huwag gagalawin ang laptop. Kinabukasan ay maaga niyang inabangan si Grace upang sabihin na nanguha pa siya ng isang makakatuwang sa bahay. Wala naman itong angal. Kasama pa rin dito si Kiara na hinahayaan na Lanthony niya. Ito oras ng umaga ay dumating na si Sabrina.
Nakangiti ito na para bang walang ginawang kalokohan kagabi. Good morning po, David, masiglang bati nito. Tumangol Anthony siya bago ito sinuri ng tingin. Bakit, David, may problema ba? Wala ka bang nais na itanong sa akin? May superpowers ba ako? Nakangising anya ngunit hindi pa ito nagsisink in sa utak ni Sabrina, kaya umiling ito. Ay, wala naman po, David. Masaya lang ako na may trabaho na ako. Nga pala, gusto mo pa rin bang ireto ko si Kiara? Bulong pa nito. Napahirap siya bago ito iniwan. Alam naman na nila Grace ang magiging gawain ni Sabrina, at ibinilin niya na huwag iaasa sa dalaga ang lahat. Tanging punas lang ng mga gamit ang gagawin nito, at magdidilig lang. Pumayag naman ng mayordoma niyang si Grace, at wala naman itong angal. Nagdungo si Rafael sa mini-office niya, kung saan nakakonet ang lahat sa laptop niya. Ang CCTV sa buong area, maging sa mga bedrooms, guest rooms liban lang sa mga banyo. Pumwesto siya, tinutukan ng dalaga. Sa ngayon, nakikita niya itong nagsisimula na maglinis. Napapangiti siya, dahil napapasayaw pa ang dalaga. Boss, iba na ang tama natin Bigla na lang Tony sumulpot ang tao niyang si Cody. She's mine, Cody. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakuha na niya ang atensyon ko. Pag-amin niya. Sa tingin mo, ano pang paraan ang dapat kong gawin upang mapalapit siya sa akin? Gusto mo ba, boss, paspasan? Edi, boss, aminin mo na agad na gusto mo siya, para makuha niya ang atensyon mo tapos halikan mo. Palpak ang unang turo ni Cody, kaya naman nagdadalawang isip na siya sa sinasabi ni Cody. Iisip ako ng ibang paan. Tanging sagot niya, bago sinara ang laptop at lumabas na kasama si Cody. Ayaw kasi niyang may nakaistambay sa mini-office niya. Lahat ng pribadong bagay ay nandoon. Nakapamulsa si Rafael, bago tumigil kay Sabrina na busi sa ginagawa nito, at halos hindi na siya napansin. Itigil mo na yan, sabayan mo akong kumain. David, takang tanong nito. Iniimbitahan kitang samahan akong kumain. I'm your boss now, Sabrina, sagot niya. Pero ang trabaho ko ay paglilinis at hindi tagakain, natatawa pa ito. Si Kiara po saka, kung hindi ka tatanggihan noon. Itigil mo ang pambubugaw mo sa akin kay Kiara at pwede bang huwag kang manhid. Hindi ho ako namamanhid, David. Ayos naman ho ang pakiamdam ko. Huwag kang pilosopa, Sabrina. Pagkatapos mo diyan ay natigilan si Kiara sa sinasabi nito nang makita siya ay hello. Rafael, bati nito habang nakangiti at inaayos ang buhok nito. Hindi ito pinansin ni Rafael. Inuutusan kitang tumigil. Tinaasan niya ang kanyang boses. Nagulat ang dalaga at may takot na tumingin sa kanya. Tahimik itong sumunod sa kanya. Kumain ka na. Kanina pa ako nagsasabi, gusto ko sinusunod agad ako. Sabrina hindi nga kasi dapat itong ginagawa ko. Lagot na naman ako sa Anthony ko nito Bulong nito na ikinangiti ni Rafael. Gusto mo bang kausapin ko ang ama mo? Hindi na, mamaya sabihin na naman ni Anthony baka nagpapapansin ako Napabuntong hininga ito. You don't have to do that, you already caught my attention. Sabrina, nakatitig na sagot niya sa dalaga. Habang nagsasaing si Sabrina, ay hindi siya mapakali. Iniisip niya ang sinabi ni kanina, already caught his attention daw. Sas, bakit tumayba ako sa harap niya? Napabuntong hininga siya. Ganun ba ako? Sobrang nakakahiya naman na. Napapansin nila ang katangahan ko. Tama nga yata si Kiara na tanga ko. Pumapangalawang problema mo, natatawang tanong ni Brock. Ang kambal nito ay walang imik at dumiretso na sa silid nito. Brock, magtapat ka nga sa akin. Bakit ba nakukuha ng isang babae ang atensyon ng isang lalaki? Seryosong tanong niya. Bata pa ako para sa ganyan, naiiling nitong sagot. Ayon lang sa opinyon mo. Sige na, Brock, gusto ko lang malaman. Pamimilit ni Sabrina sa kapatid. Sa palagay ko, dahil sa gusto ni lalaki si babae. May mga bagay kasi na hindi naman seryoso. Totoo naman ang love at first sight or caught his attention kasi simple si babae. Bibo at hindi maarte. Paliwanag ni Brock. Ngayon mas malinaw na kay Sabrina. So, totoong ngang interesado sa kanya si Rafael. Gusto siya nito Brock, paano kung sabihin ko sa iyong may bilyonaryo at hasyendero na nagkakagusto sa akin? Kumain ka na ba? Baka ikaw ay nagugutom na, natatawang tanong nito. Ikaw, palagay ko crush mo si David Sa bagay, pugi naman kasi at malakas ang dating. Inag-usapan siya, kahit sa school namin ng mga kabataan. Makalaglag pa ang tiraw. Napakanoo si Sabrina. Gwapo siya. Pero hindi pa naman nalalaglag ang panty ko. Fake news yon. At sa kabata pa nila para sa love pero seryoso. Sino ba kasing tinutukoy mo?
Hoy, ikaw ang bata mo, napaksismoso mo, natatawang pumasok na ito sa silid. Muli ay napabuntong hininga si Cecilia. Hindi siya maaaring makipagharutan at makipag-ibigan. Iba ang gusto ng Anthony niya, at kahit sino pa ay walang makaliligtas. Pero akalain ba niyang makukuha niya ang atensyon ni Rafael? Eh hindi naman siya kagandahan sa paningin niya. Tao po, nabus-isan agad ito ni Sabrina. Karid, pasok ka, sigaw niya. Nandyan ka na pala, kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ka ba galing? May trabaho na ako sa manson ni David. Yung gustong-gusto ni Mang Ruing na maging manugang. Natawa si Reed. Si Kiara kasi gustong-gusto to, pero iba ang gusto nito. Paano mong nasabi? Kunot ang noo ni Reed. Basta alam ko lang, sagot niya. O bakit ka nga pala nandito? Hindi ako pwedeng umalis eh, may pasok pa ako bukas maaga. Inunahan na niya ito. Sayang naman, ay dedete pa naman sana kita. Napakunot ang noo niya bago napatitig kay Reed. Ano Anthony, joke yan? Hindi to joke. Matagal na akong nagbabalak na umamin, pero mga bata pa tayo noon. Gayong nasa Anthony edad na tayo, gusto kong sabihin ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, handa akong humarap sa Anthony mo, hindi ako ligaw-daan lang, pag-amin ni Reed. Reed, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin, sumeryoso si Sabrina. Panatilihin natin ang pagkakaibigan natin ha. Na-friendzone mo ako agad buti na lang nagjo-joke lang ako. Humalakhak ito. Kinabahan talaga si Sabrina. Mabuti na lang ay hindi totoo. Nakitawa na rin siya't napailing na Anthony sa kalokohan ni Reed. Kanina pa naghihintay si Rafael sa dalaga. Nakadungaw Anthony siya sa kanyang veranda, habang sumisimsim ng alak na nasa paborito niyang glass. Nakuyom ni Rafael ang kanyang kamao at tiim bagang niyang tinitigan si Sabrina na inihatid ni Reed. Agad siyang bumaba upang labasin ang dalawa. Good morning, Don Raf. Hindi na niya pinatapos si Sabrina, dahil hinila niya ito palapit sa kanya. Sabi mo kaibigan mo Anthony, pero bakit pati dito hinahatid ka? Naiinis siya, nais niyang balian ng buto si Reed. David, may problema ba kung ihahatid ko si Sabrina? Kasama ba sa trabaho niya ang bagay na ito? Takang tanong ni Reed, habang si Sabrina naman ay hindi makapagsalita at nakatitig Anthony sa kanya. Nasa poder ko ang babaeng, kaya obligasyon ko na pangalagaan siya at ang pamilya niya, at wala kang paki. Pwede ba kaibigan ka lang? Kaibigan nga lang ako, pero ano ka ba niya? Amo ka ni Sabrina at hindi nobyo kaya bakit right? Binitawan niya si Sabrina. Hindi nga iniwan na niya ang mga ito at tumasok sa loob. Nasalubong niya si Kiara na mukhang nasaksihan ang nangyari. Inirapan Anthony niya ito at hindi pinag-aksayahan ng pansin. Si Sabrina lang ang nais niya at hindi ito. Wala siyang nikatiting na pagtingin kay Kiara, kahit papalaging mapang-akit itong tumingin, magsuot at gumalaw. Ano bang problema ng amo mo? Naiiling si Reed na magtanong ito, habang si Sabrina naman ay ipinapasok pa sa utak niya ang naging paghawak sa kanya ng lalaki. Siguro bad trip lang. Hayaan mo na, palusot niya kahit na ang totoo ay alam niyang gusto siya nito. Nagpaalam na siya kay Reed at tumasok na ngunit nasalubong niya si Kiara na inis na inis. Agad siyang hinawakan ito sa braso. Malandi ka. Pinagbibintangan yung pamilya namin, pero kayo pala itong masyadong sipsip at ikaw binubugaw mong sarili mo. Buwisit ka, inginudgod siya ni Kiara sa sahig. Lumalaban si Sabrina ngunit nakauna si Kiara, kaya naman siya ang napuruhan. Iparating ko sa lahat na ikaw at ang pamilya mong ahas at sakang sipsip. Hindi yan totoo, pilit na sumagot si Sabrina. And now, Kiara, don't you dare hurt Cecilia again. Itinulak ni Rafael si Kiara at agad siya nitong inalalayan. Hala, nag-aaway ba kayo? Gulat na gulat si Cody. Gabriela, nag-aaway ang dalawang binibini. Mas Anthony, masama ang tingin ni Rafael kay Kiara, habang si Sabrina ay pinipigil na hindi umiyak kahit ang totoo ay gusto na niyang magsumbong sa kanyang Iris at Anthony. Siya naman ang naunay. Kiara, ayokong makikita pa ang pagmumukha mo rito sa mansyon. Parehas lang naman kaming may katawan at maganda. Pero bakit mas gusto mong papansin na yan? Kiara, manahimik ka na, si Gabriela na ang sumaway rito. Mama, totoo naman. Sinampal ito ni Gabriela sa kanilang harapan. Hindi ka na nahiya sa amo natin. Pawiin mo na yan. Ayokong makikita pa ang mukha niya sa mamahay ko, at huwag na huwag niyong sasaktan si Sabrina. Kahit na sino sa pamilya niya, dahil akong makakalaban niyo, banta ni Rafael. Tahimik lang si Sabrina. Pinaupo siya ni Rafael sa couch, habang ang mga tinamo niyang sugat kay Kiara ay ginagamot mismo ni Rafael.
Gusto kong magsampa ng kaso sa babaeng yon. Hanggang ngayon galit na galit pa rin si Rafael. Hindi ako papayag na basta ganun na lang sinaktan kanya. Gusto ko siyang ipatrabaho sa mga tao ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael, kaya natigilan ito. Tama na, kumalma ka na, buhay na buhay pa rin naman ako eh. Ngumiti siya kahit na may luhang nangingilit. Kaya ayaw ni Anthony na malapit ako sa'yo kasi ganito ang sasapitin ng pamilya namin. Isipin nilang nilalandi kita. Mahinahong paliwanag niya. Nilalandi ako. Nga ang lumalandi sa'yo, Sabrina, napaira pa ito. Interesado ako sa'yo una pa lang kaya papaano nilang nasasabi na kailangan mo pang magpapansin. You don't have to do that. Bakit kasi ako pa? Mahirap lang kami, magsasaka lang ang magulang ko at naglalako lang ako ng gulay tapos katulong mo ako. Bakit ako pa? Sa itsura mong yan, marami kang makukuhang babae. Bakit sa akin ka pa nagtitiyaga? Nireject nga agad kita nung unang beses na paramdam mo pa lang. Hindi ako tumatanggap ng rejection. Gumagawa ako ng paraan para maging ang hindi. That's why I'm doing this right now, Sabrina. Hinaplos ni Rafael ang kanyang buhok. Ang luhang umaagos na ay tinuyo nito. Hindi ako papayag na maargabi ka ng kahit na sino. Pwede bang humiling? Naman, anything basta para sa'yo. Pwede bang huwag mong ipapaalam ito sa magulang at kapatid ko? Ayokong pati sila mag-isip pa. Ayokong mapaaway si Anthony, takiusap niya. Ayaw kasi ni Sabrina na isa pang isipin ng kanyang magulang ang nangyaring ito. Matatanda na ito para bigyan pa niya ng sakit sa ulo at laging binibilin ng ama niya na huwag siyang makikisali sa gulo at umiwas siya. Ito na ang sinasabi ng ama niya. Mangako ka na hindi mo sasabihin, nakikiusap siya. Kapag may pagkakataon, ako na lang Tony ang kusang magsasabi ng nangyari. Tumango si Rafael na kahit mukhang ayaw nito. Basta kapag sinaktan ka ulit ni Kiara o kahit na sino, magsabi ka sa akin. Asahan mo rin na pasusubiwaybi kita kay Cody. Tumango si Sabrina. Hinaplos ni Rafael ang kanyang mukha. Napatitig siya rito, habang ito naman ay pinagmamasdan siya. Kabisado ko ng buong katawan mo. Ayokong mahahawakan ka pa ng iba, Sabrina. Hindi ako magdadalawang isip na napatayin ang sinoong magtatangkang manakit sa'yo at humawak sa pag-aari ko. Ganyan ka ba talaga? Natatakot na ako sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Rafael. Pasensya na, ayaw ko lang na may mga agaw pa sa'yo. Gusto ko sa akin ka lang. Kung patuloy kang ganyan, tinatakot mo na ako, Rafael. No, pwede akong maging malambot sa'yo, Sabrina, gumiti ito. Nanlaki ang mata ni Sabrina nang bigla na Lanthony siya halikan ni Rafael. Halik na panandalian Lanthony ngunit talaga Lanthony, napakabangong puso. Lumikot ang kanyang mata at agad na tumayo. Pupuntahan ko lang si Iris at Anthony, paalam, niya bago mabilis na lumabas. Napabuntong hininga si Rafael iniisip niya, kung nabigla ba niya ang dalaga. Boss, ayos na, nakauwi na. Sinatigilan si Caroline na mapansin siya nitong problemado. Boss, may nangyari ba? Pinagsasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Sabrina, mabilis niyang depensa. Boss, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Tinatanong ko kung may nangyari ba na pagtatalo, dahil parang nadismaya ka. Boss, paliwanag ni Cody. Napailing si Rafael. Sa tingin mo lalayo uli siya, imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Bakit ba boss? Kapag may ginawa kang masama, lalayo talaga yun, boss. Ang babaeng gaya ni Sabrina dapat dinadahan-dahan. Huwag mong bilisan, boss. Baka lalo kang hindi makabayan. Hinalikan ko lang naman masama na ba yun? Dampi lang, mabagal pa nga yun Sa iba nga, hinahalikan ko palang wala na agad panty sa kanya. Lalo akong nahihirapan. Napapalatak si Rafael, habang hinihilot ang sentido niya. Kasi nga boss, sanay sila na bahay nililigawan at hindi basta halikan mo lang. Iayos na paliwanag ni Cody. Napatango si Rafael ngunit ayaw ni Sabrina na ipasabi sa ama't Iris nito ang nangyari. Ibig sabihin wala rin itong balak na sabihin sa magulang nito na may gusto siya sa dalaga. Napailing na Lanthony siya bago ibinilin kay Cody na subaybayan ng dalaga. Hingal kabayo si Sabrina dahil sa pagtakbo. Hindi naman talaga siya sa magulang niya pupunta. Pinili niyang umuwi na dahil hindi niya mapigilang kiligin o kinikikilig siya sa moves ni Rafael. Kahit pala nasa 35 na siya, suwabe pa rin siyang gumalaw. Parang teenagers lang natatawang wika pa ni Sabrina na ang makapasok sa kanyang silid. Humiga siya habang nakangiti. Sinasariwa niya ang mabangong hininga at malambot na labi ni Rafael. Inamoy tuloy niya bigla ang hininga niya. Mabuti na lang hindi ako nagpapabaya sa ngipin ko. Proud na sabi pa niya. Sa tuwa ay umikot-ikot siya, na parang luka-luka, hanggang sa mabaldog siya.
Napahimas siya sa kanyang ulo, bago napasulyap sa nahulog na teddy bear. Maliit lanthony naman ito ngunit may kabigatan. Napakunot ang kanyang noo. Curious siyang malaman kung anong laman nito. Agad siyang naupo sa kama, bago sinimulang buksan ang teddy bear. Nanlaki ang mata ni Rafael at agad niyang tatawagan sana si Cody ngunit huli na dahil na-disconnect na ang hidden cam niya na nasa teddy bear na nakuha ni Sabrina ngayon. Mahina siyang napamura bago sinara ang laptop na pahilamos mo siya ngayong alam na ni Sabrina na may hidden cam siya panigurado na siya lanthony ang pagbibintangan nito. Dahil nga nagkakulay ito sa kanya Cody ihanda mong sasakyan at aalis muna tayo. Hindi muna tayo magpapakita kay Sabrina boss, bakit takang-taka si Cody? Paniguradong jejerahin niya ako. Dahil alam na niyang may hidden camera sa kwarto niya. Boss, hindi naman niya alam na ikaw. Maniwala ka sa akin, malalaman ni si siya yon. Lalo na, pag tinanong niya sa Anthony niya, kung nabanggit ba nito sa read sa akin Bakit ka ba kinakabahan, boss? Wala ka naman sigurong nakitang iba, no? Yun na nga ang dahilan kung bakit ito magagalis sa kanya, kaya nais niyang tumakas muna. Gustong-gusto ng puntahan ni Salisa si Rafael. Ngunit iniisip niyang gagawa na naman siya ng iskandalo. At isa pa, dumating na ang magulang niya. Hindi na siya makakaalis dahil natitiyak niyang magtatanong pa ang mga ito. Inisip tuloy ni Salia na bukas na lanthony niya, kakausapin ang Don Rafael. At aalamin kung bakit ito nag-install ng hidden cam sa kanyang silid at kung nakita ba nitong wala siyang saplo. Ito talaga ang kinahihiya ni Salia. Todo model pa naman siya dito sa kwarto niya nung araw na yon tapos may kamera palang nakatutok sa kanya. Halos mabaliw si Salisa nang malaman niya ito. Sinabunutan at nagpagulong-gulong siya sa kama dahil sa gula. Kaya ba nasabi nito na kabisado na nito ang katawan niya? Salia. Kamuntik pang mapalundag si Sabrina sa gulat dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Iris. Kanina pa ako salita ng salita rito, habang ikaw kanina pa rin tulala. Ano bang problema mo, anak? Iris, ayos lang naman po ako, napagod lang siguro ako, palusot niya. Nakatago rin pala ang mga naging sugat niya dahil sa pananakit ni Kiara. Sigurado ka ba? Wala bang ginagawa sa iyong mag-ina ni Rafael? Lalo na si Kiara na baka sa mukha ang pagiging butanggera at mata pobre. Alam mo naman kung sinong mayaman galing din naman sa hirap gaya natin. Kung hindi pa mang lanthony sa kapwa, hindi pa asenso, naiiling pa nasabi ng kanyang ina. Kaya nga todo paalala ako na umiwas ka na lanthony sa lisya sa mga gulo. Ayaw kong madadawik ang pangalan natin sa mga taong iyan. Hindi rin maaring maging tamad ka sa mansyon o palaging malapit kay Rafael. Gawin mo ang trabaho mo at walang magiging issue. Ngunit papaano naman mangyayari? Yun si Rafael mismo ang lumalapit sa kanya, kaya naging lapitin din siya ng gulo. Gusto siya ni Rafael, ngunit hindi niya ito masabi sa magulang niya, dahil mag-isip lanthony ang mga ito. Pero may tanong lanthony si Salia. Masama bang magustuhan ng isang mayaman? Kahit na mahirap lang siya, kung hindi naman niya inaakit si Rafael. Bakit ba pag-initan pa siya ni Ka? Bakit hindi nito tinatanggap na sa kanya, na humaling ang lalaki, at hindi kay Kiara? Palibhasa interesado lang naman si Kiara, dahil mayaman si Rafael. Habang siya'y hindi naman ganon ka-espesyal ang tingin niya sa lalaki. Tanthony amo ito na magulang niya at amo na rin niya. Pero hindi naman dahilan, yun para halos sambahin niya ito. Kung interesado talaga ito sa kanya, dapat lang na mahirapan ito. Hindi naman kasi sa lahat mabilis makukuha. Kinikilig siya sa lalaki, pero nagdadalawang isip pa rin siya. Dahil baka pamilya naman nila ang pagbuhatan ng tsismis. Kaya hanggat maaari tinatago na lanthony niya ito. Ngunit hindi makaliligtas si Rafael sa ginawa nitong pamboboso sa kanya. Humanda ito kapag pumasok siya bukas. Si At parang in love, Iris. Muling bumalik ang diwa ni Salisa. In love? Kanino naman ba? Salisa dapat ay kung nais mong magnobyo, ipakilala mo sa amin ang makilatis namin. Ang Anthony niya ang sumago. In love agad. Hindi ba pwedeng ini-entertain pa lang? Wala pa, kinikilig pa lang ako Anthony. Saka na lang ho kapag talagang baliw na ako sa tao. Natatawang sabi na lanthony niya. Ayusin mong bata ka at baka dalawa kayong habulin ko ng ita kapag nalaman kong nakikipaglampungan ka kung saan. Ang Anthony talaga. Ano Anthony tingin mo sa akin? Nireject ko nga agad Wala ho akong kalampungan, depensa niya. Kalampungan na bang matatawag ang relasyon niya kay Rafael Ito nga ang makulit na lapit ng lapit sa kanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Sala, kasabay niya ang kanyang magulang. Nagtitimpi siya na makapasok siya sa manson. Si Cody lang ang nakita niya, kaya napataas agad ang kilay niya. Nasaan ang amo mo?
Mahinahon naman ang tanong niya. Nasa ibang bansa kahapon lang nandito pa siya. Ano lumipad siya patungo roon? Naniningkit ang kanyang mga mata. May mahalagang ginawa kaya mabilis na bumiyahe. May private plan ang amo ko, kaya huwag ka na magtaka. Paliwanag ni Cody na ikiniro na Lanthony siya sa kusina upang tumulong kay Gabriela. Wala rin si Kiara, kaya talagang ibin na siguro ito ni Rafael sa hasyenda. Nakita niyang seryosong si Erce na naghihiwa ng isa sangkap sa lulutuin nito. Nagbigay siya na matamis ng ngiti rito. Hindi naman niya sinasama si Aling Erce sa naging away nila ni Kiara. Hindi siya ganong tao, saka, kahit na hindi nito gustong pamilya nila, ay hindi niya ugaling mang-snap. Tulungan ko na ho kayo. Hindi na, baka sabihin mo pa pinahihirapan kita. Tinaasan siya nito ng kilay. O masaya ka na ba? Binabati kita, dahil mukhang talagang naakit mo ang Don Rafael sa malaanghel mong mukha ngunit demonyo mong pagkatao. Hindi talaga makapaniwala si Sisha na masasama talaga ang pag-ugali ng mga ito, kaya naman nalungkot siya. Hindi ko naman inakit ang David kung yan ang iniisip niyong magpapamilya. At sasabihin ko na rin Gabriela na ako nga ang nagsabi kay Don Rafael na ginagawa ni mga file, nahihirapan ang mga trabahador, at kasama roon ang magulang ko. Hindi po pwedeng magwalang bahala ako. Magalit lang kayo sa akin pero huwag sa pamilya ko, wala silang kasalanan, katwiran ni Salisa. Sabi ng haba at walang ibang magsasabi, kung hindi sa pamilya nyo lang din natural, mahirapan ang magulang mo trabahador sila, at hindi bakasyonista. Ano bang gusto mo, treatment? Yan ho ba ang pagkakaintindi nyo sa ginawa ko? Nagrereklamo ako bilang anak, dahil pinahihirapan yung mismong magulang ko, at iba pang nagtatrabaho. Tama bang hindi sapat na oras sa pagmamerienda Gabriela? Pananghalian na ho ang merienda nila, at ang pananghalian nila ay 2 oras na. Ano bang tingin nyo sa akin, boba? Akala nyo ba hindi namin alam na kinukupitan ni mga file ang sahod ng mga tao? Mahiya naman ho kayo pare-parehas lang ho tayong nagtatrabaho, Pero bandang huli mas nakinabang pa ang asawa mo sa pinagbahan nila, palibhasa ang lakas ng loob mo, kasi lumakas ang kapit nyo. Kay Don Rafael, katawan mo ba naman ang puhunan mo Mapang-inis resultang sabi pa nito. Paano kaya kapag nalaman ng magulang mong kalandi ang ginagawa mo rito? Huwag kang magmalinis sa Lisa, pare-parehas lang tayong nais makaahon sa kahirapan. Napakakitid ho ng utak niyong mag-anak. Ito ang sinabi na Lanthony ni Salia, bago tinalikuran na si Gabriela. Ngunit may nakalimutan pa siyang banggitin. Kung inaasahan mong magsusumbong ako kay Don Rafael, nagkakamali ka Gabriela. Wala akong sasabihin. Pero kung may hiya ka pang natitira sa katawan mo, ikaw na mismo magsabi sa kanya na ganyan ang tingin mo sa akin at sa pamilya ko. Naiiling na iniwan niya ito at naghanap na Lanthony na maaari niyang gawin. Nasa mini-office lang si Rafael. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Sala. Nakita nga niyang nakikipag-usap ito kay Grace ngunit sa tingin naman niya ay pribado ang usapan ng dalawa na hindi na niya dapat pang pakialaman pa. Sa totoo lang nais niyang lumabas na natatakot Lanthony siya, kaysa isya na pabuntong hininga si Rafael, bago ipinikit ang kanyang mata at nag-isip. Inilalagay ba niya sa gulo ang dalaga? Bakit ba kasi may mga taong hindi na lang tanggapin ang desisyon niya? Kung hindi man enloko si Rafael, at kung hindi sinaktan ni Kiara ang taong mahal niya, ay hindi siya magre-react ng ganon. Maayos pa rin sana ang pakikitungo niya sa mag-anak ngunit ang ayaw sa lahat ni Rafael ay ang pang-aabuso sa pagiging mabait niya. Hindi mahaba ang pasensya niya, at hindi rin siya nagbibigay ng second chance sa taong masama na ang nagawa sa kanya. Boss. Natigilan si Rafael sa pagmumuni-muni. Agad niyang sinulpan si Cody. Bakit hinahanap ka ni Salsia sa akin? Sabi ko, nasa ibang bansa ka. Good ngunit napasulyap siya sa pinto, dahil nakatayo na palaroon si Salisa at matalim ang titig sa kanya. Napalunok si Cody at Rafael, hindi pala isinara ni Cody ang pinto. Nasa ibang bansa pala pumasok ito. Pwede ba lumabas ka muna, mag-usap lang kami ni Don Rafael? Madiing wika nito kay Cody. Boss, safe ako. Ingat ka po, nasa labas lang ako. Paalam ni Cody, bago lumabas na isinarado naman ni Sisha ang pinto. Kaya mas kinabahan si Rafael. Ba't pinalagyan mo ng hidden camera ang silid ko? Seryoso si Alicia. Mas kinakabahan talaga si Rafael. Hindi siya takot sa bala sa kahit na sino pa, pero sa isang babae lang pala urong ang tapang niya. Gusto kitang mabantayan. I didn't mean to see those things. Sorry, hindi na maulit, hingi niya ng paumanhin. Nakita mo talaga yung katawan ko. Don't worry, ako lang naman, magiging asawa mo naman ako, so blay, not sinilip ko lang naman. Isang malakas na sampal ang tinamo niya mula kay Salia. Bastos. Alam mo bang iniingat-ingatan ko ang kanda,
Utal na si Salia. Mamboboso ka. Isang pes lang naman yon. Pero naalala niya ang ginawang pagtaas ni Sabrina sa duster nito upang ipakita ang kulay ng panty niya. Pinigil niya ang kanyang tawa, pati pala yung pagtaas mo sa duster mo. Ay saw the two, napakamot siya sa kanyang batok magkakulay siya, at pinakalma si Sabrina. Isipin mo na lang na hindi ko nakita. Inaupo niya ito at umupo siya sa harap nito ang pantayan ng dalaga hinawakan niya ang kamay nito pangako. Wala nang Tony ibang nakakita papayag ba akong makita ng iba sa Lisha you remain? Bakit gamit ba ako, na maaari mong angkinin inirapan siya nito? Hindi ka pa nga nanliligaw At isa pa wala akong balak sabihin kay Anthony at ayaw kong makipaglampungan essay. Dahil parehas tayong mahahabol ng tabak ako na lang magpapatagal handa naman akong gawin ang lahat para maging maayos tayo sa pamilya. Seryoso ako sa Lisha, hindi ko naman gagawin ang bagay na iniisip mo hanggat walang permiso mo kung inaalala mo ang ibang tao. Huwag mo silang alalahanin, wala silang ambag sa pag-ibigan natin sinabi ko na bang iniibig kita pambabara ni Sabrina. Pero alam kong kinikilig ka, hindi na mahalaga kung kilig pa lang ang nararamdaman mo, mahal kita sa Lisa at binabaliw mo ako, handa akong gawin ang lahat liligawan kita at ipapangalandakan ko sa kanila na ako ang lumalandi at hindi ikaw natawasi. Sala baliktad na pala napangiti rin siya bago ito hinagkan sa forehead. Dahil sa tuwa ni Rafael ay nais niyang mamasyal sila ni Islisha, kaya agad niya itong pinatigil sa ginagawa nito. Nasa trabaho pa ako pinanlakihan siya ng mata ni Sabrina nginisyan lantoni niya ito. Bago pinilit ang dalaga saglit lang naman tayo sa tigas ng ulo niya, ay pumayag na ito pinasakay niya ito sa kanyang kotse. Habang si Cody ay naiwan sa mansyon upang bantayan ang mga tao na nagtatrabaho ngayon ay kasalukuyan. Silang nasa biyahe ni Sala patungo sa napasyalan niyang open restaurant malapit ito sa dagat at talaga ng Tony nakaka-refresh. Huwag na lang Tony tayong magtagal Rael, pakiusap ni Salia na tinanguan naman niya. Pagdating nila, ay hinawakan agad niya ang kamay ni Sala. Ayaw pa sana ng dalagan ngunit mapili talaga siya. Huwag mong ikahiya ang sarili mo Yureso Gorgius my Angel, bulong pa niya ngunit sa mga banat niya, ay masyang kinikilig. Bakit namumula ka tanong ni Salia nag-iwas siya ng tingin. Sandali nga kinikilig ka ba natatawa pa ito mag-order na lang tayo, aya na lang Tony niya, upang ibahin ang usapan hindi maiwasang kabahan ni Salia ay isip niya, kung sasabihin niya sa kanyang magulang siguro, dapat sabihin nga niya. Para kahit ipangalandakan pa ni Rafael na nililigawan siya nito, ay walang problema, pumunta ka sa bahay bigla na lang Tony ang utos kay Rafael bukas ng gabi, magsimula ka ng ligawan din ng pamilya ko, ayaw ni Anthony sa ligaw-daan at naiintindihan ko kasi nais lang niyang mapabuti ako at makilatis niyang lalaking nagkakagusto sa akin, kaya handa ka bang manligaw sa bahay wala kang dapat nadalhin Rafael, ayaw ni Abang nang nanunuhol bilin pa niya, ibig bang sabihin, ipapakilala mo na ako, payag ka na natutuwa ito ngunit hindi niya ito pinagpatuloy sa pagsasalita. Rafael, payag na akong ligawan mo ako, kapag nakasundo mong Anthony ko, o ang pamilya ko, ay doon makukuha mo matamis kung na-enjoy nila ang maikling dete nila bumalik na sila sa mansyon. Hapon pa. Uwi niya kaya naman kung ano-ano na Tony ang ginawa niya at pagdating ng merienda, ay nagpahinga na Tony siya napansin lang niyang wala na si Gabriela Cody si Gabriela. Napansin mo tanong niya na mapadaan si Cody sasabihin ko pa nga lang kay boss na umalis na si Gabriela. Mukhang ayaw na magtrabaho sa mansyon na iiling na sagot ni Cody. Sige, salamat na pabuntong hininga siya ito ba ang solusyon ni Gabriela, ang tumakas na lang mukhang pinatunayan lang talaga nito na mapride ang pamilya nila Gabriela at walang balak na bawiin ang mga sinabi nito kay nahapunan ay nagpaalam na siya, kaya pael nais pa nga siyang ihatid nito, ngunit sinabi niyang huwag na dahil bukas ay magpupunta naman ito sa kanila. Upang magpaalam sa kanyang Anthony, mas mabuting bukas na Anthony malaman ang lahat ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya, ay agad siyang pumunta sa silid ng kambal, at ikinuwento niyang may manliligaw nga siya ngunit pinakiusapan niya ang mga ito, na huwag munang maingay sa magulang nila. Kinabukasan maganda ang gising ni Rafael sa ilang taong pagbubulakbol at pag-enjoy sa iba't ibang babae ngayon lang siya nagkaganito ngayon lang niya, ibinaba ang pride niya, at isang probinsyana pa ngayon lang siya, nakaramdam ng kakontentuhan sa buhay at ng takot-takot na baka mawala ang kasiyahan na ito ngayong desidido, na siyang hindi bumalik sa dati niyang gawain, masaya na siya sa pananahimik niya rito sa hasyenda boss mukhang maganda ang panaginip mo, naglaba ba kayo ni Saisha sa panaginip mo sinamaan niya ng tingin si Cody. Kaya naman nagpapsig nito joke lang boss pinapatawa lang kita. Bawi pa nito sa mga sinabi masaya lang ako na binigyan na ako ng chance ni Saisha imbis na i-reject na naman ayokong makatikim ng rejection sa taong mahal ko. Nakakapanghina sa totoo lang boss ikaw manghihina, parang diyan yata ako. Hindi maniniwala ikaw ang taong kilala ko na malakas matatag at nakakatakot talaga ngayon ko lang boss nakita ang pagiging funisid mo sa tuwing nandito si Sisha at isa.
Pangayon lang din kita nakitang nataranta naghabol at maging masayayem sa sinasabi mo parang papanaw na ako. Natawa siya kay Cody, gusto mo bang manatili ako sa pagiging gan Cody? Seryoso ang tanong niya. Hindi naman boss, masaya nga ako, kasi ganyan ka na eh. Masaya akong nakita mong babaeng makakasama mo. Habang buhay boss ako ang magiging babysitter ng anak mo. Ayokong umalis sa tabi mo boss ako. Kaya yung una mong girlfriend, natatawang sabi pa ni Cody. Nasaan na ba ang kasama mo? Hindi ko na nakikita, ikaw na lang Tony ang laging nasa tabi ko. Hindi ko naman sinasanay, boss ng anak na ang misis niya Piris agan ko na umuwi sa kanila, sabi ko ako na lang Tony ang magbabantay sayo. Napatango siya na wala na sa pansin niya. Dahil kaya siya na siya nakafocus, mamaya akyat ako ng ligaw, sasama ka pa ba boss? Naman maari ba akit ang iwanan? Kahit sa kamatayan boss kasama mo ako Cody, hindi naman panghabang buhay na nakadikit ka sa akin, magpamilya ka Cody gaya ko, nais kong magkapapamilya ka. At makahanap ng babaeng para essay sa ngayon boss ay panapailing na lang Tony siya. Umagang-umaga rin ng Tony, nakangiti si Sala, nag-almusal na siya, at nag-aasikaso, nagulat pa nga siya. Dahil hindi pa nakagayak ang magulang niya, napakunot ang noo niya. Iris, hindi ba kayo papasok? Kung ganon ako lang pala ang hindi na siya nakatapos pa sa sinasabi niya. Hindi ka papasok siya walang papasok ngayon, seryosong utos ng kanyang Anthony Hoe. Bakit naman Anthony, bakit kaya hindi mo itanong sa sarili mo Iris? Ano ho bang sinasabi ni Anthony? Kinakabahang tanong ni Sabrina. Alam na ng Anthony mo na may pagtingin si David sayo. Nakita kayo ng isang trabahador na lumabas na magkasama at napatunayan pa namin. Lalo na mukhang nagkakaintindihan na kayo nang harangin ni Rafael, si Anthony mo. Paliwanag ng kanyang ina. Hihintayin ko si Rafael dito. Ayaw ko ng ligaw-daan, Sabrina. Sinabi ko naman sayo yan. At isa pa, totoo bang inaakit mo si Rafael? Totoo bang pinatulan mo siya dahil nais mong umangat tayo? Yun ang sabi ni Kiara sa akin. Naniniwala ho ba kayo, Anthony? Ito lang Anthony ang naitanong niya. Bakit ako maniniwala sa kanila? Sino ba sila? Kilala kita, Sabrina. Kaya nga hindi ako nagali o nagwala. Alam kong hindi ganon ang hangarin mo, kaya Sabrina, ako naman ang magtatanong. Tinitigan siya nito. Gusto mo rin ba si Rafael? Kasi kung maluwag ko siyang tatanggapin, ngunit kailangan niyang umakyat ng ligaw ayon sa gusto ko. Ayokong kaagad mo siyang sasagutin. Napangiti si Sabrina at nyakap na lang Tony ang Anthony niya. Kabado si Rafael, buong buhay niya ito lang pala ang katatakutan niya. Ang pagharap sa magiging biyenan niya. Well, advanced si Rafael. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon, kaya nais niyang mapakasalan na si Sabrina once na masettle na ang lahat. Masyado niyang mahal ang dalaga, kaya nais niyang mabaka agad ito. Boss, ayos lang yan. Kapag hinabol ka ng tabak, itakbo mo na si Sabrina. Natatawang sabi pa ni Cody. Tinapik sa niya, bago inalis ang daga sa kanyang dibdib. Ilang balat saksak ng nakayanan ko. O pa kaya, pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Nga naman, boss, sang-ayon ni Cody, ngunit pigil ang tawa nito. Pagdating nila sa munting bahay nila Sabrina, ay agad niyang iris os ang sarili niya. Magandang gabi, bati niya nang pagbuksan siya ni Cecilia. Alam na ni Anthony, bulong nito na ikinagulat niya, at mas ikinabahala, ngunit hindi pwede kaya niya ito. Pasok ka na, aya pa ni Sabrina. Mabigat ang bawat hakbang ni Rafael. Boss, naiihi ka ba at nanginginig ang tuhod mo? Puna ni Cody. Anong nanginginig? Hindi naman ako nanginginig. Ang nahimik ka nga, yamot na saway niya rito. Agad niyang ibinigay ang bulaklak na dala niya sa iris ni Sabrina. Sabi kasi ligawan muna ang magulang nito, kaya ang iris muna ni ito ang binigyan niya ng bulaklak imbis na si Sabrina. Salamat, nag-abala ka pa. Maliit na bagay. Maaari akong magpa-deliver ng isang truck. Na natigilan siya, at lihim na napadaing ng tapakan ni Sabrina ang paa niya. Ano ka mo, iho? Wala ho, naiiling pa siya. Nandito ka na pala, David. Rafael na lang Tony po, at magiging asawa ko na po si Sabrina. Muli ay tinapakan ni Sabrina ang paa niya. Maging humble ka naman ng konti, bulong nito. Natawa naman si Sabrina. Anthony, nagbibiro lang Tony ho si Rafael. Liligawan pa lang Tony po niya ako. Pilit na tumawa si Sabrina, habang si Cody naman ay sinulyapan siya. Ay naiiling Sala. Ilabas mo na ang alak na pinabili ko, mas magandang mag-usap kapag nag-inuman. Utos ng Anthony nito, napabuntong hininga naman si Sabrina kay Rafael. Napakaprangka nitong tao at walang paligoy-ligoy. Grabe naman palang manliligaw mo, anak, mukhang hindi pa marunong, natatawang sabi ng kanyang Iris na sinundan pala siya sa kusina. Palibhasa, Iris, ngayon lang yan umakyat ng ligaw sa babae. Dati yata yung mga babae ang lumiligaw kay Rafael. Kinikilig ako, anak. Kayo ho ba ang nililigawan? Napangiwi si Sabrina.
Iris naman, kay Anthony na ho kayo. Natawa naman ang Iris niya. Hindi naman kasi si Rafael ang tinutukoy ko kung hindi si Cody. Simple ngunit gwapo. Sos, Iris naman, anak na rin niyo iyon eh. Ikaw na bata ka, parang sinabi mong napakatanda ko na. Natawa na Anthony si Sabrina, bago dinala na ang alak sa mga bisita nila. Pinaupo naman siya ng kanyang ama sa tabi ni Rafael. Kinausa sila nito at tinatanong kung seryoso ba sila, para kay Sabrina naman ay sa tingin niya, handa na siyang pumasok sa isang relasyon. Anthony, napakasaya ko, napiris agan mo akong hindi nakapagsalita pa si Rafael, dahil gumawa na naman ito na parang bata. Ganito na ang eksena sa bahay nila Sabrina, lasing na kasi si Rafael, at ang Anthony niya, habang si Cody, ay hindi naman nag-inom dahil sa binabantayan niya si Rafael. Tingnan ang dalawang to parang mga baliw na, naiiling na wika ni Sabrina kay Cody. Ang boss ko yan, ngayon lang yan naging ganyan, naiiling si Cody. Kinakatakutan siya sa trabaho namin. Ngayon ay ikaw na ang kinakatakutan niya. Sana lang huwag mo siyang sasaktan sa Sabrina, pakiusap ni Cody. Kapag nagloko-lokohan ang boss mo, masasaktan talaga siya sa akin literal. Cody, sagot ni Cecilia. Anthony, gumagapang na si Rafael. Nakahiga naman ang Anthony ni Cecilia sa lapag, at nang narating ito ni Rafael, ay agad nagyakap ang dalawa na pabuntong hininga. Si Sabrina, Iris, ipasok na huna niyo si Anthony sa kwarto, ako na hong bahala kay Rafael. Pagkakape ko muna na matapang bago ko ipauwi kay Cody. Agad ng Anthony inalalayan ni Cody, at nang Iris niya ang kanyang Anthony. Cody, kapag naging aswang ang Iris ko sigaw ka lang ha. Biro pa niya sa dalawa. Sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang Iris. Napailing na Anthony siya bago si Rafael naman ang inalalayan pa tayo. Kahit na bigat ay pinilit niyang mapaupo si Rafael. Bakit ba kasi naglasing ka pa? Naiinis niyang tanong. Ayos unang akyat mo ng ligaw pinahirapan mo pa ko. Nagmula si Rafael, napangiti ito na masilayan siya. Ikaw ba ang anghel na pinababa para sa akin? Lasing ka lang. I love you, ngumuso si Rafael na nanghihingi pa ng halik. Ayaw mo na sa akin. Ayaw mo na akong ikis, nalungkot ito. Sabi na nga ba wala talaga akong pag-asa, pagdadrama pa nito. Hinagkan niya ito sa pisngi. Pahinga ka na. Gusto mo bang magkape? Mahal mo ba ako? Kasi ako mahal na mahal kita, napangiti si Sabrina. Kahit lasing ka na, nagagawa mo pa rin akong pangitiin. Hinaplos niya ang buhok ni Rafael, natigilan Anthony siya nang biglang lumabas si Cody. Si Iris, tanong niya. Matutulog na rin daw, ayaw nang palabasin ang Anthony mo eh. Si boss naman binili na iuwi ko na lang, sabi bantayan ko daw kayo, at baka natigilan si Cody, at asipol pa baka baka gumawa kayo ng babi daw. Napailing si Sabrina bago inirapan na Anthony si Cody. Lasing na lasing si Rafael dito na Anthony siya matutulog sa lapag maglalatag ako, sa kotse na lang ako. Matutulog na patango siya kay Cody. Gusto mo bang magkape? Magtitimpla ako. Hindi na, antok na rin ako eh. Mas mabuti nga rito muna kami magpalipas ng gabi. Wala kasing mag-asikaso kay boss sa mansyon, kakaawa naman. Tumango na Anthony si Sabrina at napangiti. Inaalala talaga ni Cody si Rafael. Natutuwa siya na kahit wala pang babaeng natitipuhan noon si Rafael, ay may karo naman siyang nag-aalala sa kanya. Habang tulog si Rafael, ay pinagmamasdan ito ni Sabrina, ngunit naisipan niyang punasan ito, dahil pabaling-baling ito, at hindi makatulog ng mahimbing. Kumuha siya ng maligam nga madahan ni ang inalis ang pangitaas nito, ngunit nagulat siya na magsalita ito. Please don't, ay mahal na ako, ayokong masaktan si Sabrina, ayokong magalis siya, mahal na mahal ko siya. Napangiti siya bago nagsalita, ako to si Sabrina. Mahal na mahal din kita, Rafael, kahit ano pang maging tingin nila sa akin, o ano pang sabihin nila. Hindi kita iwan, babaliwalain ko ang lahat gaya ng pagbabal. Wala mo sa kanila ngayon, naniniwala na ako, na totoong mahal mo ako, simula ngayon mamahalin na rin kita gaya ng pagmamahal mo sa akin. Hinaplos niya ang mukha nito. Tinuloy na niya ang pag-alis sa pangitaas ni Rafael. Bago niya ito sinimulang punasan, para kahit papaano mawala ang kalasingan nito. Matapos mapunasan ay niligpit na muna niya ang ginamit niya. Bago bumalik ngunit nakita niyang nakaupo na ito, na para bang takot na takot agad niya itong nyaka. Oh, bakit, anong nangyari? Nag-alalang tanong niya. Akala ko iniwanan mo na ako, saala natakot akong baka iwanan mo ako. May angel, lumuluha, si Rafael. Sa awa ni Cecilia ay tinuyo niya ang luha nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, nandito lang ako Rafael, hindi kita iiwan. Mangako ka na hindi mo ako iiwan sa Sabrina, mababaliw ako, kapag nawala ka sa akin, kapag inagaw ka ng iba. Pinapangako ko na sayo lang ako. Mahal kita Rafael, wala kang dapat ipag-alala.
ngumiti na ito. Naihi ako, bulong nito. Agad naman niya itong inalalayan palabas upang makaihi. Pagyewang-jewang si Rafael, kaya hindi niya ito maaring bitawan. Napaiwas na lantoni siya ng tingin nang makita niyang binubuksan na nito ang zipper ng pants nito, ngunit ang tangkain niyang silipin ay hirap itong buksan. No choice si Sabrina, kaya naman siya na ang nagbukas. Huwag mo Anthony sabihin ako pa rin na maglalabas niyan. Tanong niya. Pwede naman, nakangiti si Rafael. Seryoso ka, bigla siyang kinabahan. I'm just kidding. Ayokong biglain ka't saka ayokong samantalahin ka sa Sabrina. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos umihi ni Rafael, ay agad na silang ipasok sa bahay. Pinahiga niya ito, magpapaalam na sana siya upang pumasok sa silid niya, nang hilahin siya ni Rafael, at pakiusapan na tumabi muna. Napalunok na Anthony, siya hindi na nakasagot. Nakaunan siya sa bisig ni Rafael, habang ang isang kamay nito ay nakayakap sa kanya. Huwag kang matakot, wala akong gagawin. Nais ko lang makatabi ka ngayong gabi. Ngunit kapag inabot sila ng Anthony niya, ay tsak na maghahabol talaga ito ng itak, kaya naman gigising na Anthony siya na maaga upang lumipa. Hindi ko na yata nakikita si Reed, tanong ni Rafael sa kanya. Mukhang busi siya. Sana huwag mong pagselosan si Reed, dahil kaibigan ko lang naman talaga siya. Akala ko siya talaga ang gusto mo. Alam mo ba na gusto kong sugurin ka sa bahay nyo nung time na pinapasok mo si Rinon sa silid mo? Ayon ka na naman pinapaalala mo na naman sa akin yung hidden ka mo, hindi ka nga nagsasamantala na silipan mo naman ako. Napairap siya. Kaya pala sabi mong may peras ako kasi nasilip mo na pala. Ngunit pagsulyap niya kay Rafael ay tulog na ito. Masakit ang ulo ni Rafael na magising siya. Tinanghali na nga siya, kaya naman agad siyang bumangon, at lumingalinga, nakita niya si Cody na nagkakape kausap ang Anthony ni Sabrina. Magandang umaga, Anthony. Agad niyang bati, bago akmang ililigpit ang hinigaan niya, nang awatin siya ng iris ni Sabrina. Iho, ako na ang mag-aayos diyan. Maghilamos ka na sa labas at pagkatapos ay magkape ka na. Si Sabrina ay nagdidilig sa labas. Napatango na Anthony siya sinulyapan niya pa si Cody na prenteng nakaupo, at hindi man lang siya binati sayang ito sa pakikipag-usap sa Anthony ni Sabrina. Agad siyang napangiti paglabas niya na sulyapan kasi niya ang dalaga. Agad niya itong nyakap mula sa likuran nito. Good morning, MY Angel. Gising ka na pala na ingayan ka ba sa kanila? Nagdatawanan sila kanina kasi nakanganga ka raw matulog. Napangiwi si Rafael. Pasimuno ang Cody na yon, naiiling pa siya. Huwag na muna kayong pumasok ngayon, alis tayo. Nais kasi ni Rafael na mag-outing naman sila bilang bonding na pa kasi niya na makaklose ang magulang nito. Mas nauna pa nga kasi yata si Cody na makaklose ang magulang ni Sabrina kesa sa kanya na magiging manugang nito. Ano na naman ba tayo, humarap sa kanya si Sabrina, saan mo na naman ba binabalak na magpunta? Mag-outing lang sana nanliligaw pa ako. Remember maghapon magdamag o kahit araw-araw walang pahinga ang panliligaw ko. Ayos lang, natawa si Sabrina sa sinabi niya. Ang aga mong bumanat. O sige nahilamos ka na muna tapos sabay na tayong mag-almusal. Kahit patanghali ka nang bumangon, hinintay mo ako, hindi makapaniwala si Rafael. Ang akala kasi niya ay nauna na ang mga itong mag-almusal ngunit si Sabrina, hinintay pala siya nito. Oh, huwag mong sabihin kinikilig ka na dahil doon. Tanong ng dalaga na ikinwento tingin dahilan, para mas mahalata siya nito na tawa ito. Alam mo pagdating sa akin napaka-soft-hearted mo Rafael, para kang nagbibinata kakatulo mo pa lang ba? Natatawa pa si Sabrina. Gusto mo bang makita? Nakangising tanong niya. Napailing si Cecilia, bago siya kinurot sa tagiliran. Napakaanong talaga alam mo kagabi ka pa nangaakit Rafael. Natawa na Anthony siya bago ito hinagkan sa forehead at naghilamos na. Matapos maghilamos at magsipilyo, dahil ginamit niya ang toothbrush ni Sabrina, walang pandidiri si Rafael, at lalong wala siyang pakisa-isipin ng iba. Pumasok na siya sa bahay at nagtungo sa kusina, kung saan naghahanda na si Salan ng almusal nila. Malawak ang iti niya, habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Bulong pa niya kung magiging close na ba kami ni Anthony masasagot mo na ako. Tanong pa niya na ikintango naman ni Sabrina, kaya naman agad niyang pinuntahan ang Anthony nito at nyaka. Anthony, pakiusap gustuhin mo na ako. Ikaw na bata ka hindi ako pumapa sa kapwa ko lalaki. Inambahan siya nito oho. Hindi naman yun Anthony nais kong payagan mo na akong pakasalan si Sabrina. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa siya close na ba tayo Anthony. Tanong pa niya na pailing si Anthony si Sabrina ang tanungin mo, kung papayag hindi naman ako ang pakakasalan mo natatawa pa ito. Napakapilya dalawa mga bagong henerasyon na mag-boyfriend at girlfriend ngayon kakaibang talaga.
Naiiling na sabi pa nito, dahil sa pagmamahal ni Rafael kay Sabrina ay napapayag na niya ang dalaga, naghanda na sila para sa kasal. Ang payo naman ng ina at ama ni Sabrina ay alagaan at mahalin niya ito. Hindi man sila matagal naging magnobyo at dumiretso agad sa kasalan, hindi naman nangangahulugan na hindi niya liligawan ang kanyang magiging asawa. Ayaw lang Anthony kasi ni Rafael napakawalan pa si Sabrina, kaya halos maglumuhod siya sa Anthony nito. Napakasalan lang Anthony ang babaeng nakabihag sa kanyang puso. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Cody habang inaayos ang neck niya. Sino bang hindi taong mahal ko na yon ganito ka rin? Kapag nahibang ka sa pag-ibig maaaring tinatawanan mo ako ngayon. Pero hindi na kapag ikaw na ang nakaranas nito. Boss, hindi ko naman sinasabing hindi mangyayari sa akin yan, natatawa lang talaga ako na ang boss kong tigasin napalambot ni Sabrina, isang babaeng simple, mabait at malaanghel ang kagandahan. Sino ba ng Tony? Hindi magkakagusto sa kanya, kita mo na lang si Reed. Boss, patay na patay yon kay Sabrina, hindi lang makaporma kasi ikaw ang pinili. Pero alam mo, mas mabuting pinili ni Reed ang pagkakaibigan nila. Selos na selos pa ako sa kanya, na-front naman pala agad. Natawa si Cody. Boss, parang hindi ka ni-reject. Sino ba naman kasing lalaki ang magpa-deliver ng isang truck na bulaklak? Malalay ko ba naman kasing isang bulaklak lang pala? Hindi mo naman sinabi sa akin na pahirap siya. Well, let's just forget about it. At least ngayon ikakasal na kami ni Sabrina. Habang nag-uusap si Cody at Rafael, si Sabrina naman ay nakasakay na sa kotse patungo sa simbahan. Kasama niya ang kanyang Iris na walang humpay ang pagluha. Iris, may patay ho ba? Kanina ka pang lumuluhad yan, tingnan mo yung eyeliner mo. Humuhulas na. Ang totoo, na iyak na rin si Sabrina. Ano, anak, hindi lang ako makapaniwalang ikakasal ka na. Ang perlas mo, anak, ingatan mo yan, sa asawa mo lang yan. Huwag mong ipapatikim sa iba, naiintindihan mo ba? Napailing si Sabrina imbis na nag-iemote na gusto niyang matawa. Iris, ano ho bang tingin mo sa akin? Parang bukas na pinto na papapasukin ang kung sino-sino ako. Ho ba ay gunting nabubuka-buka ka sa kahit na sino? Iris naman, napaka-anong mag-isip. Anak, gusto ko lang ng Tony magpaalala, sana huwag kang lumayo sa amin, sanay dito pa rin kayo sa hasyenda manirahan. Naman Iris, na pag-usapan na po namin ni Rafael na dito na lang. Nyakak siya nito at naging emosyonal na naman sila. Pagdating sa simbahan ay naging maayos naman ang lahat. Nadatnan na nila si Rafael na naghihintay sa harap ng altar. Naging maayos ang seremonya at sa hasyenda ang venue, buong kababaryo nila ay imbitado, ngunit hindi sumipot ang pamilya ni Kiara. Iniisip na lang ngayong ganap na silang mag-asawa. Alam naman nilang may mga kakaharapin pa sila ni Rafael, ngunit nakagabay naman ang kanyang mga magulang sa pagsisimula nila ng kanilang buhay. Sinisigurado ni Cecilia na hindi naman mauwi sa hiwalayan ng lahat. Kung sakaling may pagsubok na Anthony dumaan sa ngayon, ay enjoy na muna nila ang kanilang unang araw bilang mag-asawa wakas.